Ato karong Bible study mga igsoon, ang atong bugtong paglaom. Our only hope, ang bugtong natong paglaom. Our only hope, ang bugtong nato nga paglaom. Asa man dapit ang atong bugtong paglaom, nato makaplagan. Unsa man ni nga paglaom, mga igsoon. Unsa ni nga paglaom. So, atong unahon, atong aplihon ang atong Bible mga kaigsuonan. Jeremiah chapter 17 verse 7 to 10. Jeremias kapitulo 17 versikulo 7 to 16. Our only hope, ang bugtong natong paglaom. So dinhi atong makita lauman nga makita nato dinhi ang tinubdan sa atong paglaom. Unya unsa kining paglaom nga atong malauman diha kanina. Importante sa tao paglaom. Di ba? Pag ang tao wala na siya gilauman, parang wala na dili ang iyang kinabuhi. So kung may iyang tuyo sa iyang pagkinabuhi, wala naman siya paglaom. Wala na purpose, wala na meaning ang kinabuhi, wala naman siya lauman. Pero kung naglaom pa ka nga ugma, example ha, naglaom pa ka nga ugma, mamataman ka. Di ba? Maglaom ka nga makamata pa ka ugma. Mauna nga ang imong mga buhat karon giandam para ugma. Atong basahon mga igsoon sa English o sa Bisaya. Ingon din na, blessed is the man that trusteth in the Lord and whose hope the Lord is. For he shall be a tree planted by the waters, and for he shall be as a tree planted by the waters, and that spreadeth out her roots by the river, and shall not see when heat cometh, but her leaf shall be green, and shall not be careful in the year of drought, neither shall cease from yielding fruit. The heart is deceitful above all things, and desperately wicked. Who can know it? I, the Lord, search the heart. I try the reins, even to give every man according to his ways and according to the fruit of his doings. Sa Cebuano, bulahan ang tao nga nagasalig kang Jehovah. Huwag sang pagsalig, mao si Jehovah. Kay siya mahimong sama sa kahoy nga natanom sa daplin sa katubigan, ug magkakatag sa iyang mga gamot sa daplin sa suba, ug dili mahadlo kung moabot ang ting-init. Hinunua, magmalunhawon ang iyang dahon, ug dili maghingiro sa tuig nga hulaw, nimuhunong kini sa pagpamunga. Ang kasing-kasing malimbungon labaw sa tanang mga butang, ug gilabihan gayon pagkadautan kinsay makasusi niini. Ako si Jehovah magasusi sa hunahuna. Ako magasulay sa kasing-kasing. Bisan pagani sa paghatag o bisan pangani sa paghatag sa tagsatag sa katao, sumala sa iyang mga kagawian, sumala sa bunga sa iyang mga buhay. Hallelujah. So importante kaayo mga igsoon nga may baluan nato unsa bay mahimong bunga sa atong mga buhay. Kining akong gibuhat karon asa man ipadulong? Unsa may mahimong consequence sa akong buhat? Unsa may mahimong resulta unya nining akong gibuhat? O kining akong pagabuhaton? Importante kayo na kay mao na imong maekspektahan nga imong mabalik maani unya. Kay mado pa dinhi mga kaigsonan, ang Ginoo siya'y maghahatag sa tao sumala sa bunga sa iyang mga buhat. So kung unsay atong ginabuhat, dapat aware kita, nahibalo kita nga doon ay consequence ana, doon na bunga, ano na resulta ana. Kinahanglan atong makita nga og masabot, masiguro nato nga benepisyo, maayo, makaayo ang mahimong consequence, ang mahimong bunga sa atong pagabuhaton o sa atong ginabuhat. Kay kung dili magaling makaayo, ano buhaton pa man nato. Pero ngano nga gyud nagabuhaton man nato bisan dili makaayo? Nasayod ta. Nga kung dili unta maayo ang mahimong resulta o mahimong kapadulngan, mahimong consequence sa atong pagabuhaton. Dili unta nato na angay buhaton kay nganong buhaton pa man nato nga dili man maayo ang mahimong idulog nga na mahimong resulta na. Nabi usa sa ato dinhi nga makaingon nga ako sa tanan nga nahibal nato nga dili maayo, tanan gyud di gid ako nagabuhaton. Wa gid ko gipangbuhat nga dili maayo ang malikayan kinako na inada ka. Usa na ka pagpakaroon ningon. Usa na ka pagpanumangka sa Tinoo.
kita ang tanan dili gid unta ta angay magbuhat sa mga buhat nga ang mahimong resulta makadaot. Dili maayo ang mahimong resulta, pero ang tinuod gabuhat gihapon ta. Unya kita dayon ang gaaniyon dahil nato ang resulta nga negatibo. Dili maayo. Kana lang magbasol na rin ta ba magbasol. Pero wali man lagi ang pagbasol. Wa may pagbasol na mag-una. Di ba? Busa sa dili pa unta ta magbasol, magdesisyon na unta ta nga dili nato buhaton ang mga buhat nga mo paani sa ato, mudulot sa ato sa dili maayo. Pero kinsa may makatabang na to, ang giingon dinhi ngano man, ang problema dinhi ngano man gabuhaton gyapon nato na. Daghan kita gapagbuhaton nga dili maayo resulta, sige gyapon nato ginabuhat. Pero ngano mo gid inana man na tungod kay ang kasing-kasing mao'y problemado. Ang kasing-kasing matod pa din na mag-eksonan sa verse 9 sa Jeremiah 17. Ay, ang kasing-kasing malimbungon. Galimbungan na itong kasing-kasing. O matod pa din ang pagkamalimbungon ini labaw sa tanang butang. So kung doon na may imong akusahan nga tao, kana nga tao limbungan. Ayaw pag igna nga siya ra. Apil ka. Kaya hindi ingon din ang kasing-kasing sa tao. Walay giingon dinhi nga kadto isa ka tawo kung dili ang kasing-kasing sa tawo. Tanang tawo. Amen. Saon nato pag ilang ang kasing-kasing sa tanang tawo, malimbungon, labaw sa tanan. Unsa nato pag ilang? Tungod kay bisang nasayod na ta sa mga butang nga dili unta angay buhaton kay kana siya ang mahimong resulta ana makadaot. Ibuhat pagihapon nato. Kinsa bay tawo nga makadinay ana? Nga nasayod na siya nga makadaot ang ang resulta sa iyang pagbuhaton pagyapon. Mga igsuon, mao nang timailhan na ang atong kasing-kasing malimbungon. Og ang iyang unang malimbungan dili lain tao kundi kita mismo nga nagadala-dala ni kasing-kasing ta. Kita mismo ang nakalimbungan sa atong mga desisyon, sa atong mga pagpili, o sa atong mga pagabuhaton. Kakalimbungan kita sa atong kasing-kasing. Kapila na mo nakaingon nga, di naman kinunta na ako di gusto buhaton, pero gibuhat pagyapon nimo. Tungod na kay matod pa din dili lang kay malimbungon ang kasing-kasing sa tao, kung dili matod pa diha. Hilabihan kayo kapag kadautan. Kinsa ang dautan? Kung doon na kay tao nga giakusahan nga kanang tawhan na dautan ha. Dili siya ra. Apil ikaw. Kaya imong kasing-kasing giingon, hilabihan ang pagdautan. Busa wala tay gahom nga moingon ta nga kanang tawhan na dautan kayo na. Tanan tao dunay dautan nga kasing-kasing. Amen. Mato pa din. Tanan sa tao dunay malimbungon nga kasing-kasing. Mato pa din. Busa tanan tao makahimo sa pagbuhat og dautan. Tungod nganong pakahimo sa dautan tungod kay kakalimbungan sa kasing-kasing. Bisan ang tao nasayod nga dili angay buhaton pagyapon sa tao. Unang magdebate sa mga relihiyon. Kanang inyo di maayo kay mga tao dautan. Kini amo maayo. Kay maayo ang tao dinhi. Moingon sa ditong isa, sure ka nga mga maayo na ganang mga tao diha? Wala na gyud dautan diha, di na gyud mo makabuhat og dautan. Sa mga grupo, kining among grupo maayo gid ni. Kay among doktrina maayo. Among pastor maayo kayo. Nya wa na gibla di na gid makabuhat og dautan. Ato daw basahon ang bersikulo. Ingon dinhi, ang kasing-kasing sa tao malimbungon labaw sa nang mabutang. Kabutana kanang imong pastor nga maayo kayo, tao na dili. Tao man. Ang kasing-kasing anak malimbungon. Mo-qualify na siya diri. Kanang mga tao nga naa sa inyo nga mga maayong tao ingon nimo, tao na sila. Tao gyapon. Pero mga maayong tao. Pero dinhi matud pa malimbungon ang ilang kasing-kasing. Muna magsilitag tandi ay. Mo na karon, grabe ang mga pagtinandi ay, division mo na kay para lagi dadon nga para dinhi sa ato sila manampo. Kay ro mo daghan ta. Kay pagdaghan na ganita proud kay ta nga kami gid maayo kay tanawa daghan na mi. Nanampo na din sa amo daghang mga tao, kami mo'y tinuod. Tanawa lang dili mga tinuod, gamay kay sila. Nag-uol na dayon ka, di gini tinuod nga mo kay gamay ra kay ni. Dili na mga igsoon. Usa lang na siya katimailan sa
Tinuod nga pulong sa Ginoo nga ang kasing-kasing sa tao limbungan ra ni ang kaulingon nga tungod kay daghan sila nanampo na ang mga tao sa ila sila na tinuod. Nagpangsyon na gyud ang kasing-kasing sa pagkamalimbungon. Dili ni na ang judgment mga igsoon. Nga kami ang tinuod, kana sila di tinuod, tungod lagi kay daghan kana sila mayra. Ang uban sa miingon kami gyud ang tinuod kay ngano? Ang giingon din sa pagkasulatan, giingon ba ni Jesus? Paglipay ka mo, jutay panon. Kaya gikahimutan sa inyong amahan nga na sa langit ang paghatag kaninyo sa iyang gingarian. O kinsa mitagaan sa Dios sa iyang gingarian, di ba ang jutay panon? Kami may tinuod. Asa mga kaanak to kanan? Pero nagpangsyon lang yun lagi ang pagkamalimbungon sa kasing-kasing. Dili man kita mo ingon ana. Doon na may adlaw sa paghukom. Ang atong pagabuhaton mao ang pagkinabuhi, pagbuhat. Pero doon ay adlaw sa paghukom ug makita raon niya ang tinuod. Padayon ka lang sa pagtuo. Padayon ka lang sa pagsunod sa Ginoo ay kabalaka sa kamatuoran kay mo gawas raon niya na kinsang tinuod. Kinsay nakakaplag sa tinuod, kinsay nagkinabuhi diya sa matuod. Ayaw ka malaka. Busa kining atong problema sa kalibutan. Gusto naton solbaron. Daghan kay problema. Kung tanaw nimo ang mga balita, gubot kaing kalibutan, gira, inilugay sa teritoryo. Amo na diha, amo ni. Di ba? Kami tagayaan ng iyuta, teritoryo sa mga nasod. Di ba? Dari sa ato, magyapon. Mga duluna sa iyuta, magyaway ang mga tao. Di ba? Sa pamilya, nagyapoy away. Di ba? Nagyapoy away sa pamilya. Pero asam na nagsumikad tungod na sa kasing-kasing nato. Atong nasod karon, nagyapoy-away ang mga leader. Niya, nagapil-apil na rin ang mga follower, nag-iaway na sa. Kasi maapil po mo. Kalimtan na ninyo nga pag ginumiso sa kamo. Ayaw mo kalimutan. Ang kasulatan may nagtuan sa Ginoo. Nga ang problema aning kalibutan na mao ang atong mga kasing-kasing. Daghantag problema. Problema nato sa sakit. Di ba? Problema nato sa ekonomiya, panginabuhi. Mo man ay pinakadako natong problema nganing magproblema ta sa atong paglawas kay nay mga sakit. Problema na mga sakit nga di ta matingala ta ngayon. Kalit ra man yung mga sakitan niya. Panginabuhi na yon. Atong giuna-una nga solbaro nato ni problema nato sa panginabuhi sa ekonomiya pinaagi sa education. Ipa-eskwela gyud ang mga bata ala ipa-eskwela. Tuod ng eskwela. Ato una-una nga pag magprofesional nga nasulbad na ang problema. Daghan naman tag mga graduhan. Nasulbad ba ang problema? Di ba nagsamot ka hinuon ang problema? Aning kalibutan na. Sulbaro na to ang problema pinagi sa teknolohiya. Kaning mga kawatan di na ni makapangawat. Kaning mga tulisan di na maglisod na ni sila palulis. Kalimbungan maglisod na panglimbong. Kaning mga scammer maglisod na ni sila pag-scam, di na ni makapang-scam. Sige magyako pag-scam ato. Isa register na inyo sim. Sa na registration sa sim, magyako. Kaya po, kaya nga no? Ang problema kasi sa tao. Every technology, doon na sa mga innovation ang mga taong dautan para makalusot. Para makahin. Kami na ito sigurado na. Kusa, walay kasiguruhan aning kalibutan. Ano nga, bisan pag mahimo ng professional, daghan ng kwarta ang mga tao, ayaw maglaom nga ang mga problema, mga sulbad. Kaya ang pinaka-problema nga mao'y naghatag aning mga problema ha, mao ang atong kasing-kasing. Kanang kalisod, ang usa nga hinungdan sa kalisod, ang katapulan sa tao. Para magsumikad ang katapulan. Kasing-kasing mo na ang tapulan. Naana unta, gitagaan na, pero usikan. Naglisod gyapon kay usikan. Na nagsumikad ang kausikan. Kasing-kasing mo na. Kanang problema sa mga magtiayon sa ato sa marriage nga ngayon ta problema ang sulbad ani kay maghimo na lang kita balaod nga illegalize na nato ang divorce. Dili man kana mo makasulbad sa problema. Magsamot maghapon ang problema ana kay magsige naman nagminyo bulag divorce. Kay pwede ra man na mag-divorce ug gali masayon na. Sumudaghan ang mga anak nga walay ginikanan. Di gyapon na makasulbad sa problema. So grabe kalibog unsaon pagsulbad sa problema, walay tawo nga makasulbad sa problema. Gira
Sulbat sa problema sa gira, ano mo gira ang mga tao, ang mga nasod. Di gyapon masulbat sa tao. Magira gid ni sila. Kay mingon ang isa nga way musukol nako kay mas kusga naman ning akong nasod. Naay deterrence. Mahadlok na sila. Mataha na sila. Daw bi kay katong nataha kay maghilom-hilom ra man to pero manganda man to. Maningkamot man to siya nga ato ni pagitaon pamaagi ng balakbuhan na to. Pagbalakbuhan na ganin na to ni suk na na to. Mao na nahitabo karon sa Amerika. Sukla na siya sa China kay nakaadto man ang China sa taas. Pero sa una hilom-hilom ra na oy. Ina usukol. Pero karon hisog na tayo. Kaysa iyang pag-inom, naningkamot man siya na makuha niya ang technology na malaman niya. Mga igsoon, ako lang nang gisgutan tungod kay ang giyon ako na nato nga kung sa education, sa teknolohiya, masulbad unta ang mga problema. Kining problema sa mga krimen. Mingon ta maghimo ta bala nga istrikto, mamatyo na to mga dautan. Daw kinsa man ang mopatay sa dautan, iba dautan ra man gyapon. Di gid mahurot ang dautan kay wa may dautan na matyo ni ang kaugalingon. Kadto namang dautan nga malupig niya. Di ba? Ang mopatay sa dautan ra man gyapon. Oy, isa giingon din. Pero kadtong dili dautan, di man to mopatay kay ang sugo sa Ginoo higugma ang imong kaaway. Amen. Pasilua ang nakasala kanimo. Busa, ang atong bugtong paglaom wala magsumikad sa atong kaugalingon. Dili unta kita magpataas sa atong kaugalingon. Di kita magmapaitas-on, Ginoo, mapaunsanon kita. Wala tay mahimo sa atong kaugalingon pagsulbad ang tanan. Di kinahanglan nato ang Dios. Tungod kay ang problema naa sa atong kasing-kasing, nasa atong sulod. Solbaron ang usa nato kini problemaha. Busa ang kasulatan nagtudlo mga kaigsunan unsa man ang kalibutan. 2 Timoteo kapitulo 3 bersikulo 12 hangtod 14, ang kalibutan is not improving. Ang kalibutan wala mag-improve. Instead, it is getting worse. Ang kalibutan wala mag-improve sa pagkamaayo. Gasamot tinon ang pagkadautan. Ang mga balaod karon labihan na kadaghan. Nagpasabot lang kana nga labihan na ang kadaghan sa kadautan sa tao. Kay kung walay balaod, walay dautan nga gakontrolon. Ang purpose sa balaod pagkontrol sa dautan. Kanang takas na kayo ang kural, buti pasabot labihan na pugihan ang kawatan. Kay masayon naman sa ilang bubong nga kural mo na nabugon yun. Kanang nagbutang ng CCTV tungod kay ang kawatan, mahit na kayo. Dabi karon kay nagbutang rin ng CCTV. Di man po nimo makita yan dagway kay nagtabon man. Hindi gyapon ka. Nakita sa kamera, di mo maihan. Di man niya makita dito kung kinsa mo ganing tao nga nagmaskara, ilalo nga nagtulakaw sa lama sa pambalay. Sa kadaghan mga kaigsuonan sa teknolohiya nga gusto isulbad. Ngayon ta sakit. Ang problema sa sakit ay technology gyapon. Maghinog mga tambal, mag-study maayo mga doktor, mga scientist, di gyapon masulbad. Nganuman, tungod sa ilang sigig tuon, manggawa sinoon ang daghang mga sakit. Nga bago. Kay mag-study man sila, nawa kung saan resulta itong virus. Nga bago karon na hitabo. Tungod man to sa study sa scientist. Nagtuon man sila mga virus. Ilang istudyan ng virus daw, di kasibat man ang virus daw. Nilik man daw dito sa laboratory, nga dito sila nagtuon. Mao to na kaantos mga tao. Nya katong mga taong dautan kay ilang ang testingan dito sa tao. Testingan na nato ni kung effective ba gining atong gikuan niya pag tinuod ni maghatag og sakit, nagbuhat na daag tambal or bakuna or pangkontra to ba para nga kita dayon makasulbat ani nga problema. Kakwarta na rin ka. O di ba? Mo nang virus, may antivirus. Aning kalibutan na mga kaigsunan daghan kay ita gustong sulbaron pero di na masulbad kay ang pinaka problema tuwa sa sulod sa tao, individual nga tao ang problema aning kalibutan. Busa ang bugtong natong paglaom mao lamang ang Dios. Kaysa 2 Timoteo kapitulo 2 bersikulo 3 kapitulo 3 bersikulo 12 hangtod sa 14 nagisgot diha mga kaigsunan, ang kalibutan dili ka improve. Busa ayaw mo pagtuo nga naglaom mo nga ay ugma inigmata nako nindot na ang kalibutan. Matod pa sa uban, I want this world to be a better place to live. Nya I will start it with myself. Sugdan ako ni sa akong kaugalingon. Sa unsang paagi, di ko mutuo sa Dios.
Mo man ingon sa uban. Kay kana daw pagtuo sa Dios mo na hinungdan na sa kasamo kani kalibutan. Na divided kuno ang mga tao. Magiaway. Katuro masangwa mo tuo og tarong sa Dios mura may palaaway. Pero katong tinuod nga nagtuo sa Dios, di man palaaway. Tinuod na nga nagtuo sa Dios, pero mangaway man ta. Nga naaman sa atong Dios ang pagtulon na nag-ingon, paningkamuti ang pagkinabuhi nga makidaiton uban sa tanang mga tao ug ang pagkabinalaan kay kung wala kini walay makamita si Ginoo. So kung tinuod kang nagtuo sa Dios, makidaiton ka. Kay mao man ang Dios nga atong gituohan, pero katong wala makakaplagan ang pagtuo, ang ilang Dios nga gituohan, magsige pangaway. Kaya ang ilang sang Dios palaaway. Mao na nga nadala nila ang batasan sa pagpangaway. Muna sa ato kung wali ta mo siyertas pulo sa Ginoo niya na ay dili mo tuo mo dawat, ayaw gawayan. Hulati ang Ginoo. Siya ra og maang magdesisyon. Atong basahon sa ni bersikulo 12. Sapagkat inuod pagalutuson gayud ang tanan nga mga nagatinguha sa Dios nun nga pagkinabuhi di akan Kristo Jesus. Tanan daw nga nagkinabuhi diya nga Dios nun kang Jesus Christ. Pagalutuson daw. 2 Timoteo 3 bersikulo 12 sugod hangtod sa 14. Samtang musamot pa sa pagkadautan ang mga taong dautan. Walay presidente ang kasulban ani ninyo mga kini pag kini ba presidente wala ang mga dautan, you are deceiving yourself. Pag kini ang mga presidente mawala ang mga dautan, bakuhaan ang mga dautan, mo grabe Ginoo. Kay ang giingon din ang kalibutan musamot ang kadautan. Busa ang atong himuon nga presidente sa atong kinabuhi si Ginoong Hesus. Kay siya mo tarong nato, siya mo tudlo sa atong pagkatao. Sa pa may patyon sa presidente kung tanang tao tarong na. Kay tanang tao nagsimba na kang Ginoong Hesus. Nagpalo na kang Ginoong Hesus. Kinsa pa may iyang kapulis, wala na. Kay apil na pulis nagtuo kang Ginoong Hesus. Katong mga nagtuo nga ang kalibutan ga improve. Bari ka mo mga kabataan-unan. Ay inyo una eskwela gid mo karon. Hala, kay gusto ninyo makawan mo eskwela. Unya ang inyong ginauna for good future. Ay inyo na una nindot kay future. Mahimo na imong businessman someday, businesswoman, aday mahimo mong professional baka nga empleyado sa usang kapalit. Nindot kay inyong mga damgo. Magtukod mo nindot nga balay, magpalit mo nindot nga sakyanan, usa ka inyong gusto mo moadtos mga lalaki, mga lugar, nana. Daghan kay mo gipangdamgo sa inyong kinabuhi niya. Inyong nauna ang kalibutan siguro no in the future nindot na siguro puy-an. Kaya ang mga tao, mga graduhan na, ang mga tao, mga degree holder na, mga professional, ang mga tao tag-as na kahibalo, mga mainag kapag inabuhian, deserves na. May mga sakya na. Labi na ang mga leader siguro, mga nindot kay mga maayo na kay mga leader, maayo kay sila mo craft o mga pamaagi nga mo improve ang ating ekonomiya. So nindot na siguro ang kalibutan in the future. Mingon ko sa imo, wrong kadiha. Kaya ang kasulatan nag-ingon, ang mga tao mosamot pagkadautan ang mga taong dautan. Usa kining problema nga bisag unsa na lang balaod para lang makontrol ang dautan. Magsige na. Hangtod ipakadautan na nila ang mga tawo nga buhat ug mataro. Kanaw sa Amerika, buhat sila balaod nga di na ipawali si Ginoong Hesus. Karing pagwali kang Ginoong Hesus mahimong offensive. Ang pagwali may tungod sa Biblia mahimong hate crime. Pero pag sila gani ang mo hate sa imo, walay crime. Pero kung ikaw ang mo sulti, may tungod sa pulo si Ginoo, nag-hate na ka sa ila, that's a crime na. Krimen na. Pero sila suko kay sila sa imo, walay krimen. Okay ra. Sila nasuko. Ayaw nagkasuko sa ila. Ano nga balaod? Sumusamot pagkadautan ang taong dautan. Dili mag-improve ang kalibutan. Nagpasabot lang ini nga ang taong dautan budangyan pangayon. So ang kalibutan will not be a better place for us to live. Ang kalibutan dili gyud mahimo usa ka maayong dapit para kanato katulad. Ang atong paglaom naa sa Dios. Amen. Nga makabiya tani kalibutan na. Ako gusto na gyud ko ba to? Kanindot ka unta no, pwede pa lang na malupad. Kung asa nang kanang langit di ko yan sige no, luparon na to. Pero maghuwat man ta, kaingon man siya, bubalik daw siya, kaya pagbalik niya, tigumon niya yung mga pinili. Huwaton mo daw na to siya. So kita mga magtotoo, dili ta magdamgo nga mag-ingon nga ang kalibutan mahimong nindot in the future. Nga kung makatukod na ganit ang nindot nga building simbahan, tawgo na itong simbahan, makapalit na tag mga maayo na itong gamit, nga matod pa mga high-tech na itong gamit, ingon na ito, kini, nindot na ni nga pag-alagad, si Ginoo, nindot na ni nga pagsimba. Dili na!
May daghan na gid mo apil sa amo ani kay ngano nindot na kayo among tigumanan. Nindot na kayo mo mga gamit. Di mga tao ana. Mga kaiban mga tao din na suri-suri na lang kay gusto mo tan-aw sa imong tigumanan. Di na gid tinudan ang pagsimba sa tao. Mauna ang mga tao kamo nang simba sige kana sa kamera. Ila, cellphone arto cellphone. Kay mag-vlog. Oh. Niya kamu nang dai. Singgit ang singgilan. Hallelujah, nay ko nang Ginoo. Ubad sa sisip. Ngini mo. Naman kamera ni. Oh. Ang uban si inana. Ang pastor nagwali sige. Ang pastor gawali. Paniguro nagwali mo. Singgit ang pastor tungod sa imo. Pagka-emotional siya gwali. Ang uban si isa. Nakapokus pa ka na siya, wala naguna-una na siya nga kini ako gini-vlog nindot ka. Daghan di ko paluoy sa nila mulay. Wala busy kayo mga tao. Kamo nang dai sige no, tanawa ang mga simbahan. Di ba napuno sa sige ninyo na. Basta tunog na ganin ang mga tuwan. Tinuod pa ka na? Ha? Kung naa sa imo atubangan ang Ginoo. Nakadunglo mo sa istorya nga nang si record sa kasulatan kang Marta o kang Maria. Marta versus Maria, kinsay gi-appreciate sa Ginoo? Si Maria, ano man. Tungod kay si Maria, gisalikway niya siya una-una ang tanan, nakapokus siya kang Ginoong Hesus. Amen. Samtang si Marta nagkapuligi, unsa ba kaya itong lutoon ani? Unsa ba itong ipakaon ani? Naroon ba tayo bisita? Nasuko na si Marta. Unsa ba kani si Maria nga lingkod-lingkod man lang diya sa tubangan ni Ginoong Hesus? Ako dinhi nagkapuligi na wala ko gitabangan. Nadugay wa na siya nakapugong giignan pa niya Ginoo. Ginoo, ignar ko kana si Maria nga tabangan niya ako. Giingnan siya sa Ginoo, abi nimo Marta. Ikaw nagkapuligi sa daghang mga butang, pero si Maria ang iyang napilian ang pinakamaayo. Kaya kini iyang napilian, dili kay mawa kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Amen. Wala naman mga tao nakapupo sa pulong sa Ginoo. Musimba dito wala naman. Makapaluya, makapag-uol, makapasubo. So, una, dili mahimong nindot nga kuy-an ang kalibutan sa mga magtotoo. Sa mga taong nagkinabuhing Diyos nang diha kang Ginoong Hesus. Nasa verse 12. Unsay giingon? Pagalutoson hinuon ang mga tao na kinabuhing Diyos nang diha kang Ginoong Hesus. Mosamot pagid mi. Kita karon okay pa kayo ta oy. Pero moabot ang panahon lutuson gayud kay ngano man ang mga nautan mosamot pa kanautan. Matod pa nini sa verse 13. Kay ang mga taong dautan mosamot pa kadautan. Unya sa Mateo kapitulo 24, nya ngita rin tag Holy Spirit nga mapuno ta sa Holy Spirit. Sa presensya sa Espiritu Santo diya sa ato nga wala naman. Kay wala naman ta nakapokus. Mateo kapitulo 24, bersikulo 12 o 13. Og kay mosanay man ang kadautan, gugugnaw ang gugma sa kadaghanan. Apan ang mulahutay hangtod sa katapusan ng mga luwas. Kinahanglan yung endurance. Kinahanglan yung lahutan. Kung kapuyan ka karon paglahutay wa pagay naglutos, unsa pagkahugma og nanay mulutos. Karon magsubo ko kay sayon na kayo moingon nga manangihim. Pastor kanang dili lang sa makasimba karon kay mao ni mauna. Di man mo sa ako man di. Sayon lang kayo niya. Di ra magid kayo makaingon ka, di ba gina pinakabalig din nga reason na di na lang ka. Sunod lahi na sa inyo rason. May lang naningkamot sa kagtuon dito sa inyo. Naningkamot kag ampo. Pero kana ra bang magsigig absent ang usa ka na katimailan luya na ka. Sama ra na sa tagaan kag pagkaon. Nilang. Tagaan na sa kag pagkaon bisig unsa ka lang eh. Bilang yapo ka na. Bisig ra kag pasa ka. Kaya di na magaganahan mo ka. Wa na kay gana. Spiritually nagsakit na ka, padulong na sa pagkamatay. Kaya di na makaila sa Ginoo. Mapiktuhan kita. Busa musbunan ko ang kalibutan, dili ka improve ngadto sa pagkamaayo. Makita ka na diya sa mga tao. Ang mga taong dautan, mosamot pagkadautan. Sumalat pa sa text sa atong libasa. O ang mga magtotoo nga nagkinabuhing Dios nun diya kang Ginoong Kristo, sila pagalutuson. Kanang moingon ang mga ginikanan, unsa na magid ang kalibutan karon? Labihan na gid kadautan. Kay nga naman ang mga bata karon lahi na gid kay sa una. Ang mga bata karon masugatan imo dili naman na ingon nga may hapon nang, may hapon no. Ana. Banggaon ka pa. Kang ano magagali-ali mga din na sa dala. Ano na suko.
Pero kanya ito, mga matinahurod. Bisag wa ka ila. Nang, may hapon. May gabi, no. Karon sa mga tigulang, itlog manang masuko. Si pagtuon mo sa ako tigulang. Pag ignon sa nga lula, pero sa makaapo ka nako. Ano maglula mo ka nako? Ang uban siya nino, Ante, may gabi. So makaapo ta, pag umangkot ka, ano yun, kalibog na yun. Sa atong gisgutan, mag-isudan, sa 2 Timoteo 3, 1-5, malisod na panahon. Ang mga bisan pang mga dautan na kayo, mga batasan sa mga tao. 2 Timoteo 3, 1-5. Another is the world is groaning. Ang mga tao nag-agulo. Roma 8:22-23. Busa ang atong bugtong paglao, maurang ilang Ginoo. Isaiah 45:17-19. Dito 2:11-14. Isaiah 45:17-19. Dito 2:11-14. Nagisgot ka na ng mga bayan sa kasulatan nga ang Ginoo mo'y atong paglao. Para sa ato, di ba, kapoy na kaya atong pagtuon, no? Gikan ka kanina, pero kanusan ta nagsugod, alas 9:30. Nga karon, alas 11:59 na, gamay na kayo mga alas 12 na dayon, ato na una. Dugay ba sa dapat mahuman rin, apit naman alas 12. Tinoon din na, parihan niya tayong pagbati. Kung ako sa'y na din na, maingon siguro mo nga, kung dugay sa nagkahuman. Human na unta na. Api kita sa pag-undang, pero di ta kataranta sa pagsugod. Isaiah 45:17-19. Kita manggod, kulang manggod ka sa pagkamahinatuson, kulang ka. Lung sapiring man na, bumas Espiritu Santo. Patience. Di ba? Patience, pailo, pasensya, mga kaigsunan. Pag naana sa ato, mga nagitong ko nako, kaniadto ang mga kaigsunan sa pagtuo, mga magtutuo kaniadto. Sayo kay magsugod, dugay kay mangundang. Kay bisang mangundang na, ang uban naghilak pa diya sa ako, di gusto pa magampo kay daw sa bati, hindi na nagapos niya ang Ginoo. Yeah. Pero wala giundang na ang service kaniya to. Oh. Nya, wala kaning mga instrument karon nga mga unsa diha. Wala. Pero kaniya to na alas 12 na lang. Nay kaniya to mabta nang alauna, di pa makapaniudto kay ang uban busy pa sa pagampo, sa pagsipa. Karon mga alas 11:30, sugdan na nimong time. 11:30 na. Gamay na lang mga alas 12 mo undang na ginero. Inana man ta, parihan ta na. Ikan sa ko pa daw sa inyo, inana ko i-exente ko pagalingon. Pariha ta nga struggle ang atong spiritual life. Pero pagkahuman, baskog ka ikaw, pag-undang na, hindi mong baskog ka. Plano na rin kang asa, makatanganuroy ka rin ba? Nahuman na nagsimba. Grabe na kayo, nag-detect niyo. Pero pag naali sa kamulo ko, kapoy, bagay ka rin, kalugay, magkahuman. Sound na sa ating atong text, may ison. Isaiah 45:17-19. Apan ang Israel, pagkaluwason ni Jehovah sa kaluwasan nga walay katapusan. Dili temporary nga salvation na, dili ka ng kaluwasan lang sa kagutom, kaluwasan lang sa sakit, nga maulian ka lang sa sakit. Dili, eternal yun nga salvation. Mubarato ng kadyot ang bugas, dili, nakaluwasan ang yoker sa Ginoo. Dili, mubarato ng kadyot ang gasolina o ang mga tubil niya, mumahal na sa balik, dili, temporary nga kaluwasan. Ha? Dili, mubarato lang kadyot ang panaliton. Kining kaluwasan nga i-offer sa Dios sa Israel. Dili ingon agoy magpistok na unta diha sa Israel, maundang na din ang gubat. Dili kanang mag-trust lang sila kung nga wala lang sa ceasefire lang sa. Dili inaana ang i-offer sa Ginoo. Ang i-offer sa Ginoo nga kaluwasan para sa Israel, everlasting. Wala nay katapusan, forever na. Once saved, sa diyang maluwas na sila, luwas na gid sila, dili na sila sangukon pa sa bisag unsang dautan. Malinaw na sila completely. Mo na gusto sa Ginoo nga maangkon sa Israel. Kamo dili pagapakaulawan ni pagalibugon sa katuigan nga walay katapusan. Forever. Walay trouble para sa Israel. Ang pangutana ng Israel ang may tagaan sa Ginoo ana. Ayo ka malaka kay apil kamo. Apil ako. Ato ipaday nagbasa kay aron kita nato. Kay kini mao ang giingon ni Jehova nga nagbuhat sa mga langit. Ang Dios nga nag-umol sa yuta og naghimo niini nga nagtukod niini og nagbuhat niini nga walay nakawang nga nag-umol niini aron pagapuy-an. Ako mao si Jehova wa nila. Kinsay nag-offer ana nga kaluwasan? Ang bugtong Dios. Ila siya ka Dios. Isa ra, matud pa niya ako.
Isa ra siya kay ako mo. Wa siningong kami. Di ba? Kinsay muluwas sa Israel sa walay katapusan nga salvation nga wa na siya itrubod ang Dios. Verse 19. Ako wala makasulti sa tago sa usa ka dapit sa yuta sa kangitngitan. Ako wala mag-ingon sa kaliwat ni Jacob, pangitaan ninyo ako sa kawang. Ako si Jehovah nagasulti sa pagkamatarong, ako nagapahayag sa mga butang na matarong. Wala siya mag-invite sa Israel nga pangitaon siya o niya wala kay kapuslanan. Naagyo yung resulta. So ang imong pagpangita si Ginoo kinahanglan mag-expect ka na ang pagpangita nimo sa Ginoo, imong buhat sa pagpangita si Ginoo, naagyo maayo resulta na. Amen. Madawat ra nimo ang konsekwensya na. Makuha nimo maani nimo. Muna yung giingon niya, dili kawang, dili usik, sa lain pagkasulti. Verse 20, panagtigom kamo o pangani, pagaduon kamo sa tingog. Kamo nga mga nakagawa sa mga nasod, wala ing kahibalo kadtong nanagdala sa kahoy sa ilinilok nga larawan o nanag-ampo sa usa ka Dios nga di makaluwas. Ipahayag ninyo, ipagula kini o pasabot-sabuta sila sa tingog. Kinsay nakapakita ni ini gikan sa kanhing panahon. Kinsay nakapahayag ni ini kaniadto, dili ba ako si Jehovah o wala na ilaing Dios gawas kanako? Usa ka matarong nga Dios, usa ka manluluwas, wala na ilaing gawas kanako. Siya ra makaluwas kanato na aning tanan, bisan kaning kadautan nato o kamalibungon sa atong kasing-kasing. Siya ra yun. Sa verse 22 ingon nila, tumuto kamo kanako og mga luwas kamo, tanang mga kinatuyan sa yuta, kay ako man mao ang Dios ug wa na ilaing. Sa iya lang daw ta magtuto kay wa na ilaing Dios nga makaluwas siya. So siya ray makaluwas sa ato kining mga kadautan, mga problema sa mga daotang tao, ni problema ta kay mga limbungan. Karon hapit na sa eleksyon, mingon na sa nga manggawas na sa kaniyang mga limbungan. Mingon na sa ng uban, gilimbungan kami, napildi kami kay gilimbungan kami. Mingon sa sigurang uban, napildi sila sa pagpalimbong. Ang ilang pagpalimbong nalupig sa linimbungan sa isa. Mas maayo gyud manlimbong ang isa kay iyang pamaagi sa pagpalimbong ang lupig. Ngano? Kay parehas man tanan mo hatag kwarta. Di ba? Tanan man mo kandidato, may na hatag gini, hatag ba nila nga gipalit man imong prinsipyo ana nga magutag ko sa ulit na hatag. Kana kon human eleksyon, pagkapildi niya naghatag din siya, mo rin tinuon nga hatag. Pag pakadaog niya ng hatag, kato hatag to. Kuma naman. Bisan kinsa imong gibutaran hali dinhi kay tagaan ta ka kwarta. Kana mo tinuon paghatag. Di ba? Pero tagaan ta ka kwarta kini ang kandidato putarin. Ginoo ray atong sulbad ani mga igsoon. Siya ra nga to paglaom. Busa dili ta patandog ako nagisgutan, ayaw mo kapil-apil sa kainit sa pagkabahin-bahin sa mga tao sa paglaban sa kandidato. Kay di kanang imong kandidato di na makasulbad sa problema aning Pilipinas. Kay ang problema aning Pilipinas ang makasulbad sige nang Hesus ra. Amen. Ang problema aning kalibutan ang makasulbad sige nang Hesus ra. Kung tanang tao mosunod motuon niya, masulbad gyud kay maundang man ang kadautan ug kamalibungon sa kasing-kasing. Tanan tao mahimo nang maayong tao kung mosunod ug motuo kang Ginoong Hesus. Tito kapitulo 2 bersikulo 11 hangtod sa 14. Siya maong atong bulahang paglaom ang iyang pagbalik. So ang pagbalik ni Ginoong Hesus, ang pag-anhin niya may atong bulahang paglaom. Mao na nga. Unsa ba imong gipaabot? Ang pagbalik ni Ginoong Hesus. Kaysa diyang moanhin siya, mauna ka na ang kahimpitan sa atong gituuhan o gilauman. Kay kung moanhin na siya, maangkon ta na ang iyang gisaa nga kinabuhi. Katapusan, unang Tesalonica, kapitulo 4, versikulo 1 hangtod sa 18. Apan dili among tinguha ang igsoon nga kamo dili mahibalo mahitungod kanila nga mga nangamatay, aron dili kamo manag-agulo, managsubo ingon sa uban nga walay paglaom. Kay maingon nga kita nagatuo man nga si Kristo namatay ug nabanhaw. Maingon man usab sila nga nangamatay, pagadagon ra unya sa Dios pinaagi kang Hesus uban kaniya. So atong paglaom, pag-anhin ni Ginoong Hesus kadto mga nangamatay, banhaw niya. So kung doon na may mamatay sa ato, before mabalik ang Ginoo, ay kabala ka, banhaw ra kaniya. Tagaan kaniyang lawas nga di na mamatay. Verse 15. Kay kini among ipahayag kaninyo sumala sa pulong sa Ginoo nga kitang mga buhi nga mga pabilin pa hangtod sa pag-abot sa Ginoo, dili kita magauna kanila nga mga nangamatay.
Kay ang Ginoo gayod mao ang manaog unya gikan sa langit, inubanan og singgit sa pagsugo og tawag sa punuan sa mga manulunda og sa tingog sa trumpeta sa Dios. Unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon og kita nga mga nangabuhi pa nga mahabilin. Og kita nga mga buhi pa nga mahabilin pagasapgahon ngadto sa mga panganon uban kanila sa pagsugad sa Ginoo diya sa kahanginan ug sa ingon ini kita magapaging-uban na sa Ginoo sa tanang panahon. Busa paglipayay kamo niining usa niini. Busa paglipayay kamo ang usa sa usa pinaagi niining mga pulong. Mo ni atong paglaom nga maka sugat kita pag-anhi sa Ginoo. Hallelujah. Kaya unsay iyang dag-on? Katong mga nangamatay diyan sa iya, mga napagpangon, tagang lawas, hindi na mamatay. O katong mga buhi pa nga nagtuo kaniya, nga nagsimba kaniya, di na mamatay. Hatagan silang tanan sa lawas, nga kamatayon, unya, sugaton sa nila ang Ginoong Hesus, sugaton nato ang Ginoong Hesus diya sa kawanangan. Unya magpuyo na kita uban kaniya sa wala na katapusan. Asa sa bagong langit ug bagong yuta na naa ang bagong syudad ang balaang Jerusalem. Sa hinaot nga ang atong mga buhat karon atong ipadayon ang pagkugi sa pagpangita sa Ginoo kay ang atong paglaom naa kaniya. Ug ang atong bugtong paglaom mao ang iyang pagbalik. Siya ra ang bugtong paglaom nga bugtong tinubdan sa paglaom nga atong gikinahanglan. Tingali nabati ninyo ng lawas, nagakaluya na. Tingali na sinati ninyo, lisod ba di ay ang pag-alagad sa Ginoo kay daghan man ang mga kalisod. Daghan naman na mga kagulos. Ayaw ka balaka. Padayon, pagsunod kanina. Kay mutabang siya nito. Maangkon ra nimo ang hingpit na kaluwasan pagpangit. Tingali, ingon ka, gusto ko nako nga mahigpit lang akong pagkatao. Kay kanang giingon diha nga malibungon nga kasing-kasing ug dautan nga kasing-kasing na anak sa ako. Usa pa kahimo ko sa dautan. Ang suon, ayaw lang ug wala ang imong pagsalig sa Ginoo. Kay mahimo kaniyang tawagan. Sama sa iyang giingon kang Apostol Pablo, my grace is sufficient for you. Akong grasya, paigo, anang ka rin. Padayon lang sa pagsalig, padayon sa pagtuo, padayon sa pag-ampo. Kay luwason ka sa Ginoo. Di ka iinit ka na. Grasya sa Ginoo, ang iyang kalinaw, mga sa tanan, may noon tumag-igsunan.